Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay umalis si Dustin. Naisip niyang excited siguro itong makita si Agatha, kaya maagang umalis ng bahay. Malungkot siyang humiga ng kama at kahit anong gawin niya ay hindi siya dalawin ng antok. Palagi niyang tinitignan ng orasan kung anong oras na ba, kung bakit hindi pa rin umuuwi si Dustin. Hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang paghihintay. Naalimpungatan siya nang marinig ang pagdating ng kotse ni Dustin. Mabilis siyang pumangon at bumaba para salubungin. Ngunit nagulat siya nang makita ang lasing na lasing at halos hirap na lumakad na si Dustin. Nilapitan niya ang lalaki. Akmang aalalayan sana niya, ngunit tinabig lamang nito ang mga kamay niya. Gusto lang naman kitang alalayan dahil hirap ka na maglakad. Bakit kasi nagpakalasing ka, hindi mo naman pala kaya? Inis niyang wika kay Dustin, ngunit tinignan lamang siya nito ng masama. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Doon ka sa Jake mo. Ha? Bakit naman nasama sa usapan si Jake? Wala naman siya dito. Naguguluhan niyang tanong kay Dustin. Wala nga siya dito. Pero siya naman lagi ang laman ng isip mo. Alam mo ikaw, kung ganyan ka din lang naman, mas mabuti pa sigurong sa kanya ka na lang. Kaysa nandito ka nga at kasama kita. Pero lumilipad naman ang isip mo sa kanya. At yung pasaway mong puso, pagsabihan mo nga yan? Nakalimutan na ang Jake na yon? Anong pinagsasasabi mo? Alam mo, lasing ka lang, kaya kung ano-ano nang pumapasok dyan sa isipan mo. Pasuray-suray ito umakyat ng hagdanan. Nakasunod lamang siya, mahirap na baka mahulog pa ito. Pagkapasok ng kwarto ay kaagad itong bumagsak sa kama. Nang tignan niya ito ay nakapikit na ang mga mata nito. May ganyang hinubad ang suot nitong sapatos at sinunod niya ang medyas. Pagkatapos ay kumuha siya ng maligamgam na tubig at nilagay niya sa maliit na palanggana. Dahil yon ang ipapamunas niya sa lalaki para ma-relax ang katawan nito. Nang matapos niyang punasan ay pinalitan na rin niya ng malinis na damit para masarap ang tulog nito. Kinabukasan, paggising niya ay wala na sa tabi niya si Dustin. Nang bumaba siya ay nasa kitchen na ang mama ni Dustin. Good morning po, Mama. Nakangiti niyang bati sa ginang. Good morning, Iha. Mabuti at gising ka na. Mamaya pala isasama kita sa mall, ha? Magsha-shopping tayo. Naku, wag na po, Ma. Ang dami na pong pinamili sa akin ni Dustin. Tsaka yung mga pinamili niyo sa akin noong nakaraan, hindi ko pa nga po nagagamit. Magalang niyang pagtanggi sa ginang. Okay lang yon, Iha. Alam mo ba na ang pag-shopping ay nakaka-relax yun at nakakawala ng stress? Wala na nga siya nagawa kundi ang pumayag na lamang. Total, mukhang hindi naman siya mananalo sa ginang. Pasimple niyang tinanong kung nasaan si Dustin dahil hindi niya ito makita sa buong kabahayan. Ma, si Dustin po, nasaan po siya? Kanina pa pumasok sa opisina. May meeting sila mamaya sa Tagaytay. Sayang nga, sana isinama ka na niya para makapasyal ka doon. Pero huwag ka mag-alala, sa weekend sasabihin ko sa kanya na ipasyal ka doon, okay? Bigla siya nalungkot dahil hindi man lamang ito nagpaalam sa kanya. Noong mga nakaraang linggo kasi ay nagpapaalam na yun sa kanya. Pero ngayon ay balik na naman sa dati. Simula kasi nang bumalik si Agatha ay siya naman pagbalik ng dating ugali at pakikitungo sa kanya ni Dustin. Kahit magkasama at magkatabi sila sa isang kama ay hindi siya nito kinakausap na labis niyang kinalungkot. Muli naging malayo ang loob sa kanya ng asawa at pakiramdam niya mas malala ngayon. Dahil hindi na siya nito kinakausap. Mas mabuti pa nga noon dahil kinakausap pa siya ni Dustin kahit papano. Sa totoo lang, masakit para sa kanya itong ginagawang pambabaliwala sa kanya, ngunit wala siyang karapatan na magreklamo. Dahil ginusto niya yon, kaya kailangan niya magtiis. Mabilis na lumipas ang buwan at kabuwanan na niya. Dahil nasa Amerika ito para umattend ng seminar, sa makalawa pa ang pag-uwi nito. Malungkot dahil manganganak siyang wala sa tabi niya ang ama ng kanyang anak. Nandito si Dustin sa Amerika para sa isang seminar, para makaiwas na rin kay Brianna. Hindi kasi maganda kung mas lalo siyang mapapalapit sa babae, ganung alam naman niya na si Jake ang mahal nito. Tawag mula sa kanyang mama ang natanggap niya ng araw na yon. Sinabi nitong kabuwanan na ni Brianna at kailangan na niyang umuwi. Siyempre, gusto rin naman niyang umuwi at masaksihan ang panganganak ng asawa niya sa kanilang first baby boy. Kaya naman kaagad siyang kumuha ng tiket pabalik ng Pilipinas. Panggabi ang kinuha niyang flight. Pagdating niya ng Pinas, sa halip na umuwi ng bahay ay dumiretso siya sa condo unit niya sa Makati. Ayaw niya kasing malaman ni Brianna na nakauwi na siya. Habang umiinom siya ng wine, ay naalala niya si Agatha. Alam niya nasaktan ng dating kasintahan sa kanyang ginawa.
Flashback. Pagdating niya sa favorite place nila ni Agatha, ay nandoon na ang babae. Kagad siyang sinalubong at niyakap. Sabi ko na nga ba hindi mo ko bibiguin, Dustin, dahil mahal mo pa rin ako. Nakangiti nitong wika sa kanya habang siya naman ay tahimik lamang na nakikinig sa babae. Nandito ako, Agatha, hindi para makipagbalikan sa'yo. Nandito ako para tuluyang tapusin kung ano man ang meron sa atin dalawa. What do you mean na tapusin? Dustin. May asawa na ako, Agatha. At ilang buwan na lamang mula ngayon ay isisilang na ni Brianna ang anak namin. Alam ko naman yon, Dustin. Pero hindi mo naman siya mahal, di ba? Dahil ako mahal mo. Baka nakakalimutan mo. Siya ang dahilan kaya hindi natuloy ang kasal natin. At siya rin ang dahilan kaya tayo nagkalayo. I know, pero don't tell me na mahal mo na ang babaeng yon. Hindi pwede, Dustin. Dahil ako lang ang mahal mo, di ba? Oo, Agatha. Pero noon yon. Hindi na ngayon. Dahil sa maikling panahon na pagsasama namin ni Brianna, ay natutunan ko na rin siyang mahalin. I'm sorry, Agatha. Ngunit hindi na tayo pwede. Dahil iba na ang buhay ko ngayon. Marahil kaya ito nangyari sa atin dahil yun ang plano ng tadhana para sa atin. Hindi, Dustin. Alam ko nagbibiro ka lang. I'm sorry. Pero seryoso ako at nandito ako para tuloy ang magpaalam sa'yo. Siguro baka ito na ang huli nating pagkikita. Hindi pwede, Dustin. Hindi ko kaya. Umiiyak nitong pakiusap sa kanya habang nakayakap sa likuran niya. Naaawa siya pero hindi na pwede maging sila pa ulit. Dahil may mahal na siyang iba at si Brianna yon kahit na hindi siya nito mahal. Ni sa panaginip ay hindi niya maisip na matututunan niyang mahalin si Brianna. Pero wala, tinamaan ang kanyang puso. At ngayon, eto siya, kailangan niyang iwasan si Brianna. Kaysa masaktan siya sa tuwing pinapamukha nito sa kanya na si Jake ang mahal nito. Excited na siya makita ang anak nila ni Brianna at ramdam niyang anak niya ang batang yon dahil nararamdaman niya ang tinatawag na lukso ng dugo. Tunog ng cellphone ang nagpagising ng kanyang diwa. Nang tignan niya, ang mama niya ang tumatawag. Ma, napatawag kayo. Anak Dustin, papunta na kami ngayon sa hospital, manganganak na si Brianna. Talaga ma? Oo, kaya bilisan mo, sumunod ka kaagad sa amin ha? Sige ma. Nagmamadali niyang dinampot ang susi ng sasakyan at kaagad na bumaba ng unit. Halos paliparin niya ang sasakyan para lamang makarating kaagad ng hospital. Pagdating ng hospital ay kaagad niyang hinanap ang kanyang ina at hindi naman siya nahirapang mahanap ito. Ma, si Brianna, kamusta siya? Nanganak na ba siya? Oo Dustin, at kamukhang-kamukha mo ang baby niyo. Tuwan-tuwang kwento sa kanya ng mama niya. Talaga ma? Nasaan ang baby? Gusto ko siyang makita. Nakangiti niyang saad. Nasa nursery room na ang baby niyo. Sige na, puntahan mo na ang anak mo. Ako na muna bahala kay Brianna. Pagtataboy nito sa anak. Salamat ma. Kaagad niyang pinuntahan ang nasabing kwarto. Nang makita niya ito ay isa-isa niyang tinignan ang pangalan ng mga baby na nandoon. At hindi nga nagtagal ay nakita niya ang anak niyang tulog na tulog. Tama nga ang mama niya, kamukhang-kamukha niyang anak nila ni Brianna. At walang duda na anak niya talaga ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa kanya kung paano nangyari na may nangyari sa kanila ni Brianna. Ganung wala naman siyang maalala. Pero hindi na yun mahalaga sa kanya dahil sapat na itong nakikita niya ngayon ang nararamdaman niya lukso ng dugo para sa baby na kaharap niya ngayon. Hinaplos niya ang malambot na mukha ng baby. Napangiti siya na magising ito. Binuhat niya ang baby at kinarga. Hindi niya napigilan ang sariling yakapin ng anak. Ang saya pala sa pakiramdam kapag nayakap ng isang ama ang kanyang anak. Pagkalabas ng kwartong yon ay nagpunta siya sa kwarto ni Brianna. Tulog pa ito habang nakabantay ang kanyang ina. Magpahinga na kayo ma, ako nang bahala sa mag-ina ko. Sigurado ka? Opo ma, dahil alam kong pagod na rin kayo. Okay, sige, pero babalik ako dito bukas ha? Dustin anak, alagaan mo mag-ina mo, lalo na ang apo ko. Yes ma, huwag ka mag-alala. Aalagaan ko mag-ina ko at babawi ako sa kanila. Alam ko marami akong pagkukulang sa kanila. Lalo na sa asawa ko dahil mas pinairal ko ang nararamdaman ko kaysa sa alagaan sila. Hindi pa huli ang lahat para bumawi anak. Mabait si Brianna at alam ko maintindihan ka niya. Niyakap siya ng kanyang mama bago ito lumabas ng kwarto. Naupo siya sa upuan na nandoon at pinagmasdang mabuti ang mahimbing na si Brianna.
Gusto ko bukas pagising mo ay maging masaya ka. At pangako ko sa'yo, simula bukas ay hindi ka na mahihirapan sa piling ko. Pero sana naman, ngayon na nanganak ka na, ay kami na lang ng anak natin ang isipin at mahalin mo. Kalimutan mo na si Jake dahil hindi na pwede maging kayo dahil laking ka na, Brianna. Naalimpungatan pa siya nang maramdamang may matang nakamasid sa kanya. Nangimulat niya ang mga mata ay nakita niyang gising na pala si Brianna. Kanina ka pa ba gising? Hindi naman. Ang anak ko, nasaan siya? Nasa nursery room pa siya. Mamaya dadalhin siya dito ng nurse. Alam mo ba, kamukhang kamukha ko si baby. At ang bait niyang bata, hindi siya iyakin. Mana siya sa akin, tahimik lang. Talaga, Dustin? Nakakatuwa naman kung ganon dahil hindi na ako mahihirapan na alagaan siya. Tayong dalawa mag-aalaga sa kanya, Brianna. At simula ngayon, gusto ko maging isang buong pamilya na tayo. Huwag na tayong mag-aaway. Magmahalan na lamang tayong dalawa para sa anak natin. Gusto ko yan, Dustin. Salamat dahil nandito ka sa tabi ko. Salamat dahil tanggap mo na kami ng anak mo. Pangako gagawin ko ang lahat para maging mabuting may bahay sa'yo at ina sa anak natin. Thank you, Brianna. Sa unang pagkakataon ay niyakap niya si Brianna. Gusto niyang maramdaman ng babae ang kanyang pagmamahal. Kinabukasan nga ay nilabas na niya ng hospital ang kanyang mag-ina. Tuwang-tuwa ang mama niya sa apo at kagad na dinala sa kwarto nito. Nagkatingin na lamang silang dalawa ni Brianna. Simula na mga anak si Brianna ay naging masaya na ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Walang Agatha at walang Jake na nababanggit. Umaasa siyang yun na ang umpisa para matutunan siya nitong mahalin. Isang araw, habang abala siya sa pagkikipaglaro sa anak niya, ay nilapitan siya ni Brianna. Pwede ba kitang kausapin? Oo naman, ano ba sasabihin mo sa akin? Nakangiti niyang tanong kay Brianna. Balak ko sana magtrabaho, Dustin, para makatulong ako sa'yo sa mga kailangan ng anak natin. Total, 3 buwan na naman siya, kaya pwede naman ako magtrabaho. Bakit ka pa magtatrabaho, Brianna? Kaya ko namang ibigay sa inyong dalawa ang mga pangangailangan nyo. Oo, alam ko naman yon. Pero Dustin, si Baby Ace lang ang responsibilidad mo dito. Hindi ako kasama. At isa pa, gusto ko din maibigay sa anak natin ang mga bagay na ako mismo ang naghirap. Brianna, mag-asawa na tayong dalawa. Ang pera ko ay pera mo na din. Kaya hindi mo kailangan magtrabaho. Sabihin mo sa akin kung ano ang mga gusto mo at ibibigay ko sa'yo. Kinuha niya ang isang kamay ni Brianna at dinala yon sa tapat ng dibdib niya. Hindi mo ba nararamdaman ang tibok ng puso ko? Nararamdaman ko, Dustin. At kay lakas nito. Dahil sa'yo, kaya malakas ang tibok ng puso ko. Brianna, naputo lang sasabihin niya sana nang pumasok si Yaya Mary. Ma'am Brianna, may lalaki po na naghahanap sa inyo sa baba. Lalaki? Sino daw po? Kaibigan mo daw po siya, Jake Rosales daw po. Biglang dumilim ang mukha ni Dustin na marinig ang pangalan yon. Sige po ya, pakisabi pababa na po ako. Sige po ma'am. Nang makalabas ng kwarto si Yaya Mary ay hindi niya napigilan ang magtanong kay Brianna. Paano niya nalaman ang bahay natin?